Ay, madam, Hello din po. Kamusta po? madam, okay lang. Taga Calamba, Laguna ka pala. Madam, tiga Tarlac po ako. Ha? Tarlac po, kaya lang nagkatrabaho po ko sa tracking company po. Ah, okay. Kala ko taga Calamba ka. Sorry. Antipolo Rizal ako. Kaya lang, OFW din ako. Nasa Pilipinas lang ako ngayon. Ilang taon na po kayo? Antipolo Rizal. Ilang taon na po? 48. Pa? 48. Ha? Ilan po anak nyo? 5 yung naiwan sa akin ng asawa kong pinatay na driver pampaserong jeep. Last 2002. Last, ano ma'am? Anong year? 2002, sir. Tagal na. Ay, di. Opo. Tagal na. Malalaki na po. Malalaki na sila. Kasi nung maiwan yung mga anak ko, ano pa lang sila, 8 years old, 7, 4, 2 years old, and 5 months yung bunso ko noon. Dami ah. Pero mga ano na, mga 30 plus na yung panganay mo. Oh. 30, 30, 30, 29, 26, tsaka 24, and 22 years old na yung bunso ko ngayon. Ayun. Wala nang dumididi sir sa ano. Gatas. Nakaya ko yung 5 buhayin kahit pa paano sa awa naman ng Diyos na naitaguyod ko sila 5. 20, ilang taon po bunso mo ma'am? 22 years old, kaya 22 years na rin patay yung asawa ko ngayon. Pinasan Antipolo po kayo ngayon. Mm-mm. Wala po kayo Ay, ano ma'am? Ikaw lang talagang bumuhay sa mga anak mo? Hindi po kayo nagkaroon na ulit ng asawa? Meron ako naging boyfriend, sir, DJ, kaya lang pag abroad ko, nalaman ko may mga babae na pinabayaan ko sila. Sana all, madam. Ano, kuya, hindi ka makapagsalita dyan. Nautal na yung dila mo. Hilahin natin. Madam eh. Driver ka rin pala. Opo, sa tracking po. Sa? Tracking company po. Tracking. Okay. Yung asawa nyo dati ma'am, sa jeep po yun, no? Ba't po pala na pinaslang yung mister mo ma'am? Anong nangyari doon? Ano po kasi, tawag nito, namamasada siya ng pampaserong jeep, tapos, kumbaga parang inarkila siya sa taas, tapos, tinangay po yung jeep na minamaneho niya. Tapos, yung bangkay niya hinulog binagay siya sa bangin bago hinulog yung bangkay niya sa bangin. Saan kayo sa Antipolo, madam? Rizal, dito sa may Painaan. Lagpas ng Padilla, Kogyo. Sa papuntang Crusher po. Lagpas pa. Hindi ka na bumalik na abroad, madam. Waiting lang ng ticket ko ngayon pa Middle East uli ako. Lalaki na anak mo ma'am. Pahinga na. Naiinip pa rin po yung ako kasi syempre wala naman akong asawa bigil sa akin, kaya abroad pa rin, kaya pa rin po. Ayun, di na yan mag-abroad kung magkatuluyan kayo, sir. Wala, ang naman ako naman yung walang bisyo, ayoko nang nagiinom, lasinggero, ayoko noon ako. May bisyo ng sabong, naku sa lahat. Paano madam pag nainom lang at hindi lasinggero ay? Di baling uminom, basta yung ano lang, kung may handaan or may celebration, pero kung araw-araw na iinom-in ako po, hindi ako doon. Ganun ba yun, madam?
Ayoko rin na may mga bisyo talaga ang isang lalaki. Number one na ayaw ko. Hindi na sila kasunto. May biyahe ka pa ata, kuya. Baka may biyahe ka pa. Nga hapon pa, madam, mga pa. Ha? White pa po. Kasi ako, pahinga ko ngayon eh. Nag-extra muna ako dito para kahit pa paano bago ako umalis may pera naman ako. No. Mayroon din kasi umasa sa mga anak. Iba pa rin yan talagang pinagsisikapan mo yung pera mo na ano. Talaga, madam, mayroon magpalaki ng bata ngayon. Ha? Mayroon magpalaki ng anak ngayon. Mayroon mambuhay ng anak. Lalaki ng mga anak ko, may mga apo na ako. Madami na akong apo. Ang ibig sabihin ni ma'am, ayaw ni ma'am umasa sa mga anak niya. Gusto niya kikita pa rin siya. Oh, kahit na ano po ma'am, no? Na malalaki ng mga anak mo, may mga asawa na rin pala. Sarili mo na lang iniisip mo. Nagsipag-asawa, mga bata pa rin nagsipag-asawa yung mga anak ko. Kaya nakakalungkot man pero wala akong magawa. Oh. At least Pero nagsipag-asawa sila. sarili mo na lang iniisip mo hanap buhay. Yan na lang. Kaya nga parang enjoy ko na lang yung buhay ko habang ano, kaya abroad pa ako kasi kahit paano makatulong pa rin ako sa mga anak ko. Yun pa rin ang iniisip ko bilang isang nanay. Mga dama. Soko na si kuya. Baka hindi mo kayanin ng ano, kuya. Kasi ako nakaya ko buhayin 5 anak eh. Madam, apat eh. Eh baka ako, iisa na nga lang ako, hindi mo pa ako kayang buhayin. Uwi ka na. Yes, madam. Uy, ang grabe kuya. Grabe ka. Di joke lang. Apat din po anak ko. Ilan? Apat po. 4. Ano, hiwalay o ano nangyari at bakit wala kang asawa rin? Hiwalay po. 2 asawa. Dalawa panganay ko eh. Ilan taon na yung panganay mo? 22 po. 22. Edad ng bunso ko naman. Kasi 26 pa lang ako nabalo. Hindi ka na ba? May dagdag pa yan. Bunso ko tayo. Wag na. Marami na. Sa apo na lang umano. Magdadagdag pa ng anak eh. Problema na nga sa buhay na malang mga gatas. Kapag pala, mahal na. Malang mga bili, mahalang bigas. Anong pinagkagawa mo ngayon? Anong pinagkakaabalahan mo? Hindi, ngayon, extra ako dito ngayon sa may town and country dito sa may malapit sa Santa Lucia, Cainta. Para bago ako kahit pa paano, may pera naman din akong konti. May hulugan akong budget, 11,000 monthly yun. Yung anak kong may sakit sa puso ang nagmamaneho kahit pa paano. Yun ang panghanap buhay niya. May single parents ka. Nung umuwi ako last year, yun ang ipinundar ko. Hulugang badya. Ginawa ko ng prangkuli sa 32,000. Tapos yung nag-down payment ako ng 30,000. Nasa 60,000 na mahigit. Tapos namunang kami sa Yakult, 32,000. Yakult tsaka Delight ang dinideliver ng anak ko sa mga tindahan at grocery. Yan, pinatakakutaan kahit kunti. Nire-deliver niya, ma'am. Mabayaran ko ng 2 years kasi hulugan yung aming budget. Wow! Si Kuya. Pinagpapawisan si Kuya. Sige ito, madam.
Mahirap makakuha kasi ng asawa ngayon na mapagkakatiwalaan. Mahirap. Ano yung nangyari sa amin? Nakarating lang ng abroad, di na ako Talagang mamahalin din ako habang buhay. Pero wala pa, hindi ko pa makita yun. 22 years, ha? 22 years. Pero nagkaroon naman ako ng boyfriend DJ. Kasi Nakita kayo? dati akong dicer dito sa Pilipinas, 9 Ah. years bago ako nag-abroad naman. Nag-isip mag-abroad nung medyo grade 4 na yung bunso ko. Kasi ayaw ko naman silang iwan na wala na nga silang ama. Tapos lalayo pa ako na napakalayo. Mm. Yung naging boyfriend mo dyan lang pala dati. Dating dicer, naging kasamahan ko sa pagiging dicer. Mm. yan, madam. Kaya lang nung nag-abroad ako, nalaman ko na meron ng babae. 2 months pa lang ata ako. Sa abroad. Tapos, 2011 to 2013, bumalik ako ng Pilipinas 2013. Nag-work uli ako ng pero nagkahiwalay na kami kasi nalaman ko 2 months ng may babae. Di pinabayaan ko na. Tapos, nung bumalik ako ng Pilipinas 2013 hanggang 2015 uli, nagtrabaho ako bilang dicer uli. Nagkaroon uli ako ng boyfriend, kaya lang nalaman ko na naman, pag abroad ko na naman uli, ay babae na naman. Ang sakit. Ayun, simula ng 2015 hanggang ngayon, wala na akong boyfriend. Hindi na talaga ako nakipag-boyfriend kasi masakit kalooban. Gumawa ka lang ng magiging mo, tapos ganun lang ang gagawin. Ano na lang muna. Si Kuya, napapaano si Kuya eh. Ano Kuya, laban o sungko? Laban, madam. Ha? Laban. Laban. Sige lang, laban na Kuya. Ganyan talaga ang buhay. Kaya lang, nakakakaba. Baka may pag-abroad, malaman ko na naman, may naman, wag na lang. Bakit yung dating asawa ko, madam, nag-abroad, ako nakalimutan. Kasi ang sabi ko naman sa kanila, kung sino yung makakapag-antay sa akin, sino yung kung maaantay niya talaga ako. Willing naman ako. Kaya lang, pag malaman ko, ilang buwan pa lang ako, malaman ko may babae na, ay wag na lang. Baka may biyahe ka Kuya, nag-ano ka na dyan, nakaabang ka ata dyan. 5 pa, madam. Best hour namin ngayon. Noon pa ako nanonood kay DJ Jel sa Saudi pa ako Kasi 4 years ako sa Riyadh. Noon pa ako nanonood sa kanya. Natatawa na nga lang ako. Hindi ka sumali nung doon ka, ma'am. Dito ka na sa Pinas. Bago nakalusot. Try ako ngayon dito. Kasi at least dito, same ng oras tayo. Doon kasi sa mapupuyat kami lalo. Mapupuyat lalo ako. Pero okay lang kasi sa akin, yung mga anak ko na nakakausap ko. Mas importante sa akin na makausap ko sa mga anak ko kahit mapuyat ako. Malaman ko sa puso. Kasi may isa akong anak na may sakit sa puso na umoperahan sa heart center. Yung panganay ko. Nag-iisa kong anak na lalaki. Tapos the rest ko, babae na yung 4. Kaya sila pa rin ang iniisip ko talaga. Mahirap mag-abroad, madam. Ha? Mahirap buhay sa abroad. Mahirap ang buhay pero kakayan para din sa mga anak. Mahirap malayo sa mga anak din pero kailangan pa rin. Iniisip pa rin, matulungan ko pa rin sila. Kahit dito sa work namin, madam, monthly din po uwi namin. Monthly talaga kasi nasa tracking kayo Kaya nga po. Inaantok na si Kuya. Tulog ka na Kuya, pahinga ka na muna. Madam, okay lang. Mainit kasi. Kaya ka sumali ka dahil nainip ka dyan. Madam, para makahanap din. Sana makahanap din. Wala, nag-abroad lang asawa ko, nakalimutan nga ako Nag-abroad din siya.
Opo. Ayun lang din. Baka hindi ka naman nakalimutan. Baka naman inaano lang din na pagbalik niya, nandiyan ka pa rin, buo ka pa rin. Sanay na ako. Kasi gano'n naman kami. Pag maabutan namin ano pa bakit hindi? Pero sa Saudi talaga, sa Middle East talaga marami rin mga nagloloko. Kahit na may mga asawa, talagang Hong Kong po yung asawa ko. Ha? Hong Kong. Tapos yung isa, di ko alam kung nasan. May isa pa. Hindi rin pala ito babae rin si Kuya. Madam, nagsabi ng totoo ba? Sabagay. Ewan ko, ambon sa langaw. Pusa ko dyan. Pusa ko dyan. Ayoko dyan. Kaganyan. Nasaan nga ngayon, madam? Andito nga ako ngayon sa Rizal area pa rin. Sa bahay nyo? Hindi. Sa pinag-extrahan ko muna. Kasi inatay ko na lang yung ticket ko tsaka pregnancy test for flight pa Middle East. Hindi ka magpapasko dito, madam, yan. Baka hindi na. Last year, dito naman ako nagpasko sa mga anak ko Bago naman din nawala kasi yung asawa ko, may sariling bahay naman kaming mag-ina kahit pa paano na maliit lang. Yun ang tinutuluyan ko. Madam, wala akong bahay. Mahirap mo mahal. Yung lote namin, yung pinagtitirikan ng bahay ko sa mga magulang ko naman yun. Tapos panganay ako. Kumbaga ako pa lang ang may bahay doon na tumirik. Kaya kahit pa paano, hindi naman kami mag-iina na wala kaming matirhan talaga. Mahirap pa namumupahan araw-araw. Diyos ko, buwan-buwan. May huhulog, hindi ka pa tapos sa may huhulugan. May isip ka na namang utang na hulugan. At least isipin lang namin ito pagkain, tubig, kuryente, yun lang. Pag magkatuloy tayo, madam, may bahay mo na lang ako. Wala akong bahay Kasi yun ang pinag-anawan ko talaga bahay. Mahirap ang walang sariling bahay. Mahirap naranasan ko sa boat ng pamilya ko, sa side ng asawa ko, naranasan ko makitirahan kaya mahirap. Mas masarap pa rin yung may sarili kang bahay. Alam mo yung wala kang asin, bechin, sibuyas, bawang, mantika, bigas. May sarili kang bahay. Pag wala kang sariling bahay, ang hirap Yung nakikitirahan ka lang. Tsaka kahit matulog ka maghapon, okay lang pag may sarili kang bahay. Ay, madam. Ano, kuya? Naanto ka na dyan Si madam. Hindi ako madam, kuya. Katulong lang din ako. Nakalive tayo yan. Dami nanonood sa atin, Kuya, suko ka na. Suko ka na ata, kuya. Hindi naman, madam. Sa tingin po ninyo, kailan po kayo, ma'am, yung balik mo sa sa Middle East? Antay na lang po ang DJ. Ticket? Tawag ko yung plane ticket ko tsaka pregnancy test na lang. At hindi pa pala kayo pwede magkita nito ni Sir, delikado. Mapanoorin ko na lang uli kayo, DJ sa ulit. Hindi pa pwede magkita kayo ni Sir? Pwede ba kayo magkita muna bago ka makabalik ng abroad? Kung gusto ni Sir. Ewan ko dyan kay...
Rowel po yung pangalan niya. Pag may Kaya lang, pagkakataon. syempre, pagka, ano yan, talagang gagastos muna yan, kuya, dahil ang layo din pala niyan. Laguna. Tapos ikaw, Taytay lang. Taytay po kayo, ma'am, di ba? Minsan kasi nasa recto ako, Quirino Avenue, Mm. sa agency, o kaya sa San Andres Bukid. Andres. Mag-LRT ako mula Masinag to recto, Mm. May kapatid ako dyan. Sa Kainta, madam. Kainta. Saan dito? Kasi, malapit to sa Santa Lucia. Sa Vista Verde po. Ha? Vista Verde po. Subdivision po sa Vista Verde po. Subdivision din kasi ito eh. Town and Country Village. Sa malapit sa Masinag po yan. Ha? Malapit lang po sa Masinag. Malapit na. Kasi nagtrabaho po ko dati sa Marikina. Okay. Kasi nung ako i-dicer, Rubing dicer ako, sa 9 years din ako, Rubing din ako, kung saan din ako nakakarating ng mga Montalban, San Mateo, Cainta, Baguio. Yan ang area kong Antipolo, Bayan. Yan ang area kong nirorota ko. Pure Gold, Robinsons. Yan ay Pero silang minsan, 5 kong anak nung panahon na yan na maliliit pa sila. Pero nasubukan mga tulong, nasubukan ko rin kung saan din ako bago. Kasi noon, pinatay ang asawa ko, syempre, driver. Araw-araw, pag biyahe nun, pag uwi nun, may pera na ako, may bigas, may ulam na kami pag-iina. Nung biglang nawala yun, nakakaiyak, pero survive naman yung mga anak ko kahit pa paano. sa Tikling, madam, malayo kayo. Sa Tikling sa Taytay. Tikling, napakalayo nun. Padilla, Kogyo kami. Ang way. Basta yan, diretso ng Cubao to Kogyo. Tapos Kogyo, bababa pa ako ng Kogyo. May So, madam, amin Padilla. Nagpas pa ng Padilla. sa Padilla, gate 1, gate 2, di ba? Lagpas pa yon, diretso pa yun sa amin. Marilaki. Ang namin. Queen. Kung makikita nyo minsan sa mga nagbablog dyan ng mga rider, yan, sa may Marilaki kami. Marcos Highway. Malapit po kayo dun, ma'am, sa Manukan. Oo. Yung kay Luciutan na Formos Farm, Okay. taga dyan, tata kami. Malapit lang. Pinakamalaking babuyan ni Luciutan. Namamatay lang din kasi ng tatay ko nung last July 3. Pero namatay ang nanay ko 2018. Nasa Qatar ako. 3 months pa lang ako. Hindi ako makauwi. Yeah, so na rin ako. Uli lang lubos na rin kami magkakapatid. Ang nanay ako, yung magkakapatid. Madam, saan ka po sa Saudi? Dati 4 years ako sa Riyadh. Ngayon naman, pa Jeddah naman ako. Nalibot ko na rin ang nakarating na ako ng Saudi Arabia, 2 years ako doon. Qatar, Abu Dhabi, yan ang mga bansang narating ko na rin. Ngayon naka 4 years din ako sa Riyadh, ngayon naman Jeddah naman. Yan, ini-enjoy ko na lang yung buhay kong ganyan. Madam, no? 2 years uli ang kontrata. Pero pagka maganda yung amo, at mabait, tatagal ka doon sa amo mo. Pero pagka hindi naman maganda, uwi ka o kaya naman. Pero nakastry din ako nasaktan din ako ng amo ko. First timer ako noon. Nabugbog ako. Takas din ako. Naka 3 months akong natenga sa embassy ng Abu Dhabi bago nakauwi ng Pilipinas. Paswertihan. Sortihan lang, DJ. Kasi may mga ama na walang hiyari ng ugali. Minsan meron pang ama na ginuputo yung mga pagkain. Pero sa awa naman ng Diyos, yung mga napuntahan kong amo naman, hindi naman ako tinitipid sa pagkain. Wala namang Pero yung sa Abu Dhabi kasi first timer ako, hindi ako makasagot sa amo ko noon kasi hindi pa ako marunong Arabic.
Kumbaga, parang napalo ko yung bata sa puwet tapos yun, nasunggaban ako ng tadyak suntok. Umpog ng ulo ko sa pader nung time na yun na first timer ako nun sa Abu Dhabi. Tapos, 3 months pa lang ako noon. Pero nung tumakas naman ako sa kanila mismo rin kasi 8,000 lang yung sahod ko. Pero ang nasa pirma pala ng kontrata ko is $525, nasa 18,000. Mm. 8,000 lang napunta sa akin, yung 10,000 hindi nasaan. Tapos sa bubog. Kumbaga parang sabi ko, paaanin ko na lang na kung hindi nila ako tataasan pa yung sahod ko, layasan ko sila, tinakasan ko sila. 1 year and 2 months ako bago ako tumakas sa kanila, bago naman natin ako sa embassy ng 3 months. Tumakas ako ng January, April ako napauwi ng Pilipinas naman. Nag-antay ako ng free na ticket para lang makauwi sa embassy. Yun, habang nandun ako, may naipon naman akong 12,000, yung 2,000 sa akin. Tapos yung 10,000 tinabi ko para February, pinadala ko sa anak ko 5,000. Tapos para may panggastos yung anak ko. Pagdating ng March, pinadala ko naman 5,000. Yun, hanggang sa makauwi ako. Mahirap lahat, dadanasin mo ang maging OFW. Pasalamat ako kasi akala ko doon ako mamamatay. Sabi ko, dasal na lang. Sabi ko, paano kung patay ako ng amo ko? Paano naman yung mga anak ko sa Pilipinas? Kaya asawa naman ng Diyos, buhay pa rin na nakauwi. Tapos, kumbaga parang na ako sa yung pinagkasumpa-sumpa ko na yung Middle East na yun na hindi na ako aapak. Pero doon pa rin ako umapak. O ngayon, naka 2 years pa, naka 2 years, naka 9 months sa Qatar. Ngayon, 4 years sa Riyadh. Ngayon, balik naman ng Jeddah. Kaya mahirap din pala magsalita ng tapos. Kaya, madam, Kaya sa mga OFW na kapwa ko, OFW talagang nandyan ang hirap, nandyan ang pagtitiis, pagtsatsaga, lahat. Sa mga nanonood na mga kapwa ko, OFW dyan, shout out na lang po sa ating lahat. At ngayon sa bagong journey naman ng buhay ko bilang OFW ulit sa bansang Jeddah naman. Sa pag-aasawa, ma'am. Paano yan? Paano po yan pag bumalik? Pag-aasawa. yun lang. Kasi nakakatakot na talagang magmahal uli Baka pabayaan. Mahirap naman pumili. Baka mapili, mapunta sa... Pero sabi nga, ikaw nga na rin nagsabi, hindi ka pwede magsalita ng patapos. Baka mamaya sa off-cam, in love ka rin kasi. Hindi naman ako nagsasalita ng ayoko naman na hindi na ako mag-aasawa. Pero asawa pa rin naman ako. Pero yung talagang yung mamahalin na lang, yung mamahalin ako kasama ng mga anak. Ganun na lang. Yung lalaking ngayon, walang bisyo. Nasaan siya? Ayun, nasa harapan mo, ma'am. Yun lang naman hanap po ninyo, di ba? Yung... Takot nga si kuya. Hinahamon ko nga, BJ. Takot si kuya Kailan, madam? Walang bisyo. Ano pa yun? Hindi nagsasabong. Ano pa yun, ma'am? Umiinom, no? Ayoko talaga ng may bisyo talaga, DJ, sa lahat. Number 1 na hit. Okay, madam, nainom ako. Kasi asawa ko, yun ang inayawan ko sa asawa ko, yung sabungero, sugaril, at yung lahat. Pero hindi nagiinom yun. Yung, may konti sigarilyo, pero hindi naman talagang Kaya ayaw ko nang may bisyo talaga sa lahat. Ay, hindi ako qualified, madam. Nabili naman ako na walang bisyo. Yung pambibisyo ko nga, katuya ko nga pambibisyo ko, pambili na ng merienda ng mga anak ko. Pang merienda namin. Si Kuya, hindi na nakaimik si Kuya. Wala. Wala, madam, hindi ako qualified pag gano'n. Wala ka dyan, Kuya. Madam, Ilan taon ka lang ba, Kuya? 44 po. 44. Ahead pala ako sa'yo ng 3 years. Doon na lang ninyo malalaman sir pag off-cam na. Doon mo malalaman kung may chance ka kay girl.
Oo. I-off cam ko na po kayo ha. Good luck sa journey po ninyo. Maraming salamat. Sige po. Salamat din, Bye-bye. DJ. Yung tipong pagod na si sir. Sobrang likot ng cellphone niya sa pakyut sa'yo, ma'am eh. Tapos mukhang wala pang chance. Papa beautiful eyes daw si sir, sabi sa comment kanina. Hindi, inantok siguro